So what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So what's up mga ka-vlog-vlog? So nandito ngayon tayo sa ating farm. Papunta tayo sa ating poultry house kung saan nandoon yung ating mga alagang 100 heads ng RTL. Then magbibigay tayo ng patuka at the same time magkakaroon tayo ng bacterial flushing. So ituturo ko sa inyo mga ka-vlog-vlog. Okay, madulas pa. Ayan, medyo madulas ngayon dito kasi ang lakas ng ulan. So ituturo ko sa inyo ngayon mga ka-vlog-vlog kung paano tayo magkakaroon ng bacterial flushing para sa ating mga alagang RTL. So samahan nyo ako. Tara! So ngayon mga ka-vlog-vlog, tapos na tayong magpatuka ng ating mga alagang RTL. So magbibigay na lang tayo ng Premoxil. Yun yung ginagamit natin para sa bacterial flushing para sa ating mga alagang RTL. Ngayon naman mga ka-vlog-vlog, pag-usapan natin kasi medyo may concern yung mga halos karamihan ng backyard racer dito sa atin with regards to egg production business. So ang concern nila is bakit daw patuloy na bumababa yung egg production rate ng kanilang mga alagang RTL at ano yung mga magandang gawin kapag patuloy na bumababa yung egg production rate ng kanilang egg farming business. So pag-usapan natin yan mga ka-vlog-vlog. Kapag humina yung ating egg production business or yung egg production ng ating mga alagang RTL, may tatlo lang naman tayong pwedeng gawin mga ka-vlog-vlog. So, una, mag-deworming tayo sa ating mga alagang RTL. Baka kasi infested na ng worms yung ating mga alagang RTL or ng bacteria. Kaya ang ginagawa natin dyan mga ka-vlog-vlog, at least 5 days na nagbibigay tayo ng Premoxil or any medicine na pwede nating ibigay para magkaroon or mag-conduct ng bacterial flushing. So yung bacterial flushing mga ka-vlog-vlog, ito yung ginagawa natin para at least ma-secure natin or mabawasan yung bacteria if ever man na meron sa loob ng katawan ng ating mga alagang RTL. So pangalawa mga ka-vlog-vlog, kapag na-deworm na natin yung ating mga alagang RTL, so ang pwede nyong gawin dyan is bigyan sila ng vitamins na angkop para sa ating mga alagang RTL. Bigyan nyo sila ng vitamins na mataas sa calcium at the same time bigyan nyo sila ng vitamins na mataas sa iron para sa egg development ng kanilang itlog sa loob ng kanilang tinatawag nating ovary. So we have to consider syempre yung mga vitamins na kailangan nating ibigay sa ating mga alagang RTL. Last but not the least mga ka-vlog-vlog, kailangan sufficient yung patuka natin sa ating mga alagang RTL. At the same time, sufficient yung patubig na binibigay natin sa kanila. So, ngayon mga ka-vlog-vlog, kapag nagkaroon ng tinatawag nating molting, ang ginagawa natin dyan mga ka-vlog-vlog, bawasan natin yung binibigay nating patuka, pero dapat bigyan natin ng mataas na protein yung ating mga alagang RTL or mataas sa carbohydrate. So pwede yung mais, at the same time pwede din yung mga pellets na patuka para sa ating mga alagang RTL para at least ma-recover muna nila yung mga balahibo at the same time para gumanda naman yung egg production nila sa susunod after molting stage. So usually mga ka-vlog-vlog, hihina talaga yung egg production nila kapag yung edad nila is sobrang tanda na. Usually mga 3 years old yung mga alagang RTL natin ay tendency talagang mababa na yung kanilang egg production. So kapag ganyan, ang pwede nyo nang gawin is ikal sila. So yung culling, ito naman yung process natin which pertains to pagtatanggal ng mga non-productive na RTL sa ating farm. It's either pwede nyo silang ibenta per head or pwede nyo naman silang i-consume, personal consumption.
So mga ka-vlog-vlog, kapag nagkakaroon kami ng bacterial flushing dito sa ating farm or sa ating poultry, ito yung binibigay natin. So Premoxil powder yung binibigay natin. So around 20 plus per sachet kung mabibili to sa mga butika or sa mga nagbebenta ng mga feeds sa market. So pwede din kayo makabili nito ng per box. So maramihan, mas makakitipid kayo doon mga ka-vlog-vlog. Pero ako binibili ko per sachet kasi usually ang nakukonsumo ko lang naman dito is around 10 pieces ng sachet na good for 100 heads na alagang RTL. Kasi etong Premoxil, yung isang sachet niya is dinidissolve lang natin sa 1 gallon ng tubig, tapos yun na yung binibigay natin na painumin sa 50 heads ng RTL. So continuous na 5 days to 7 days yung pagbibigay ng Premoxil. So binibigay kong Premoxil powder every afternoon. So kasi sa morning nagbibigay ako ng egg 1000, kaya naman sa hapon ako nagbibigay ng Premoxil. So dati kapag morning, kapag talagang grabe yung napapansin ko, grabe yung sipon, grabe yung feeling ko, depende kasi So may case kasi na nagbigay ako ng morning sulfur QR, tapos sa hapon Premoxil powder yung binibigay natin kapag talaga napapansin kong may sipon or may lagnat yung ating mga alagang RTL, at saka talagang grabe yung pagbaba ng egg production ng kanilang pangingitlog. So yun yung ginagawa ko mga ka-vlog-vlog. Pero ngayon bibigyan ko lang sila ng Premoxil sa hapon, good for 5 days continuous yan. So bali total of 10 sachet yung makukonsumo ng ating mga alagang RTL. So pasensya nyo na, medyo nabubulol. So again, yun yung binibigay natin mga ka-vlog-vlog. So again, yun lang po mga ka-vlog-vlog yung ginagawa natin ngayon kapag talagang grabe na yung pagbaba ng egg production rate ng ating mga alagang RTL. So una, again, nagdi-deworm tayo or bacterial flushing yung ginagawa natin dito. Good for 1 week, 5 days to 7 days yung bacterial flushing natin. Tapos ikalawa, pagbibigay ng vitamin sa ating mga alagang RTL. And lastly but not the least, yung pagbibigay ng sufficient na feeds at saka syempre sufficient na water sa ating mga alagang RTL. So yun lamang po mga ka-vlog-vlog regarding sa egg production business. So kung may mga katanungan kayo regarding sa egg production business, just comment down below sa ating video. Then pwede nyo din akong message sa FB page ito. So sa The Backyard Farming, pwede nyo akong i-follow, message directly sa ating FB page mga ka-vlog-vlog. Again, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Hanggang sa muli mga ka-vlog-vlog. Salamat.